RRD interim release posibleng mangyari sa July na? Naku po, that's good news at sana we're praying na sana ma-approve ang interim release ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito ha, may pasabog si Attorney Nicholas Kaufman. Naku, sinopalpal itong si Cristina Conte. Parang tinawag niyang abogadang chismosa. Anong nangyari? Ay, bakit naging abogadang chismosa? Nako, si Conte talaga. Parang international lawyer din ito, no? Si Conte, no? Pero nasupalpal siya ni Attorney Nicholas Kaufman. Si Attorney Nicholas Kaufman ang may alam sa kung ano ang nangyayari sa ICC sa paggulong ng kaso ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yung iba kang akbayan, ang teacher daw ay nagpasa ng, ang tawag doon, sa kamara na pigilan ang interim release ni Pangulong Duterte. Na paano? ICC, kamara. So don't tell me ang ICC makinig sa kamara. Or ang kamara, o kontrolin nila ang ICC. Na, ICC, pakinggan nyo kami ha. Magsusumiti kami ng ano dito, ng papeles na kontrahin namin yung interim release nyo. Ay, so it means mas powerful pa ang kamera, mas powerful pa ang akbayan at ang act teacher. Wow, kabataan, I think kabataan party list yata yun. Kalerke naman sila, no? So, ganun-ganun ang mga nangyayari ngayon, kabibig, pero good news lang ito, kabibig, na posible na malaman na natin kung ano ang resulta, kung sasang-ayunan ba ng ICC Chamber na magkaroon ng interim release si Pangulong Duterte. Naku po. Ito kasi si ito yung updates from The Hague from Attorney Nicholas Kaufman. At summarize natin ha. Attorney Kaufman said that PRRD is in good spirits. Pero sabi ni Pulong na nangangayayat talaga si Pangulong Duterte at gutom. Gutom siya, nangangayayat kasi hindi niya gusto yung mga pagkain doon. Attorney Kaufman said he trusted the decision of the judges not to disqualify the two judges, adding he has no reason to judge their integrity. Tama lang naman. O, di ba? Si Attorney Kaufman hindi siya pwedeng makipag-away. Di ba? Attorney Kaufman is confident that the case won't proceed to prosecution. Oh, confident ha? Next. Attorney Kaufman is hopeful that the issue of the interim release will be decided within a month. Nako, so within this July, posibleng meron ng desisyon ng interim release ni Pangulong Duterte. Posible si Pangulong Duterte ay lalabas na sa ICC detention. Attorney Kaufman stands by his earlier pronouncement on the prosecutor's non-opposition to the interim release. Ooh. Attorney Kaufman won't comment on the Belgium or Latin America as possible places for former President Rodrigo Duterte interim release kasi pinapalabas ni Conte na sa Belgium daw ay parang hindi tatanggapin si Pangulong Duterte. Meron pang Australia na hindi tatanggapin si Pangulong Duterte. Meron pang Latin America, sabi ni Boying Remulla. So, ang daming mga haka-haka ba? Ang daming mga sinasabi nila na ganito, na ganyan. Paano na nalaman? May connection sila sa ICC. Is Attorney Kaufman nga, ayaw niya mag-komento hinggil doon. Na siya ang nakakaalam. Siya ang nandun. Siya ang may alam sa kaso. Pero itong si Conte, nagsabi na ay, si Digong, ay nako, hindi tatanggapin ng Belgium. Si Boying Remulla din, Latin America daw, Argentina ba yung mga pangalan doon? Hindi tatanggapin si Digong. May isa pa dito na Australia daw, hindi tinanggihan si Digong. Kung ano mga sinasabi niyo. Ito pa, sponsoring witnesses to cooperate is a matter that Attorney Kaufman will investigate. Nako, iimbestigahan na Attorney Kaufman na ang Pilipinas mag-sponsor. Attorney Kaufman considers PRRD's electoral victory as a rejection of the incumbent government. Maganda yun, di ba? Even non-state parties, including the Philippines, can host the interim release according to Attorney Kaufman. O pwede pala ang Pilipinas. Di ba? Ang tanong, papayagan ba ni Bongbong Marcos? Di ba? Papayagan ba ni Bongbong Marcos na pabalikin si Pangulong Duterte dito? Nilagay na nga niya sa ICC. Papayagan.
So halata talaga kung hindi niya papayagan, so halata talaga na siya ang utak na kung bakit si Bang Duterte nakarating sa ICC. According to Attorney Kaufman, governments that are willing to receive interim release of PRRD can be announced in due course. O malapit na i-announce nila. Attorney Kaufman said he is the one who asked to see Senator Amy Marcos, saying he is impressed by the way she handled the hearing and the report she produced. O palakpakan, nagamit ito ni Attorney Kaufman, yung Senate hearing ni Amy Marcos. On seeking remedy on Dutch domestic court, Attorney Kaufman said that is not the case. So hindi pwede. Attorney Kaufman's message to the Filipino people, respect the judicial process. A lot of gossips and allegations have been made, especially by people like Attorney Cristina Conti. Oh, so chismosa. Chismosa si Conti. Ala. Oh, a lot of people, a lot of gossips and allegations, gossips talaga, chismis talaga, at mga allegasyon have been made especially by the people like Attorney Cristina Conti. So, kung ito man ang pananaw ng international lawyer na si Nicholas Kaufman, ano pa kaya ang pananaw ng mga ibang lawyer sa ICC kay Attorney Cristina Conti? A lot of gossips and allegation has been made, especially by the people like Attorney Cristina Conti. Naku, nakakaya naman yan. 'Di ba? Parang, uy, ano ba naman Conti? Smusa ka pala. May mga allegation. O, ito kabibig ha. May video tayo dito kay Attorney Kaufman answering questions from Alvin. Alvin yata nag-interview sa kanya. Ang video na ito ay galing kay Alvin and Tourism. So let's watch this video. Reports claiming that Belgium and Australia declined to host former President Duterte during his interim release. What is the truth behind this? Well, I don't know where Cristina Conti, because I guess that's who you're referring to, got that from. I'm not going to comment on any country. I'm not allowed to. These matters are confidential. But I assume... Buti ba si Attorney Kaufman alam niya kung ano ang confidential? Bawal magsalita ng mga bansa. Lawyer talaga siya kasi it's confidential. Si Attorney Conti, lawyer yan ha. Siya pa nagpasimuno na hindi natanggapin si Digong sa Belgium. Wow. So bakit alam niya? O, magtanong si Kaufman, bakit alam ni Conti? Or bakit may info si Conti na mga ganyan? May naglabas ba ng informasyon galing sa loob ng ICC? So, ma-question ng ICC. Diba? that Cristina Conti, knowing the way that she thinks, has looked at the interim release agreements at the court, has decided that Belgium, because Belgium has signed an interim release treaty, is the destination or the proposed destination for President Duterte. I'm not going to comment on that. The same goes, by the way, for the Honourable Justice Minister or the Secretary for Justice in the Philippines, Mr. Remula, who's decided that there's a Latin American country that's prepared to receive President Duterte. Once again, I assume that he thinks we're talking about Argentina because, once again, Argentina has signed an interim release agreement with the International Criminal Court. I'm not going to comment on that. Tama lang, hindi siya mag-comment kasi confidential yan eh. Hindi pwedeng ipagsabi mo si Bibi Sara nga. Alam na niya yung mga bansa na pwedeng tumanggap na sinasabing tatanggapin nila si Pangulong Duterte pero hindi yan sinasabi kasi confidential.